power, and glory belong to Jesus. Sabi sa Lord, palapagan natin yung Jesus. May gabiis na gawin so may gabiis na kapasala natin. Salamat sa mga Diyos na itaga-atay yun na magaling mga simpa mga himay. Salamat kaniya. O salamat sa pag-aping protection sa tubong simana. O pag-aping protection sa dalanan. O ipapuntan niya ng taknaan na layo sa disya sa katalanan ng tatang sa kita. At ay siyempre itong mga kasikas sa mga pagtay, pagsimpa, paghimaya sa tubig Diyos. Masubod mag-apat. Hallelujah, hallelujah. Dali ko namin mga liws ng palang pag-iyas ng gabi, words lang na siyuta. Diyos, ang bro, Diyos sa Diyos, Diyos ng Bethos, Diyos ng Sinistay, Diyos ng Sangga, sa Ambi Church. May gabi pinakaman sa Pangsus. Salamat ang Diyos sa dahil sa kinabi kayo magadayin magsimba mag-imayan magpasalamat kayo mo hinawag ang Diyos na ikaw na sa taliwala. Mabalik kami ang Diyos, gayadi kami ang Diyos sa Hallelujah. Ikaw Diyos mga pangunakan na mo ikat sa pagsugod sa joyful song, solemn song, bisan pa sa Bible study ng brothers maguli, bisan pa sa paghatag sa mga verse tapos sa kanamo o hangtod sa closing prayer sa panibawang ka ay kami pasal Diyos. Hallelujah. Ikaw Diyos mag-ubo sa ibang kumong kalooy. Ikaw Diyos tiyog sa imong balang Espiritu hangtod sa kanamo ibubo imong balang presensya sa among panibawang ka itinagkad ang iyang pulisan ng pistamatan na mamadawan sa ganang pangalan ng Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to our earliest and memorable Papa Jesus. And in Jesus we pray, Amen. Praise the Lord. Tingnan ni William namin siya mag-lead sa praise and worship. Praise God, nag-isa na natin. Dahil ko na pong buhay, galang ng Diyos sa mga joyful at glorious songs sa ina. Praise the Lord.
Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot ko'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay maligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot ko'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay maligaya, pagkat alam kong nariyan ka.
COVID. Gabi mga tigilang pag-ibig mo, mga nagpagagawa, mga mabubala mga sa ating tigilang Diyos ay isa sa atin sa gabi ito. Sir Lord, palagpagan natin ng Diyos. May gabi sa gabi ng Diyos, o may gabi sa natin. Salamat sa gabi ng Diyos na padayon natin gitagaan o may palawas o kasuwes ng mga kinabuhi aron nga padayon tayo makadayon, magasiguro, magahimay, magpasalamat tayo. So, thank you, beloved Santalis. Thank you, beloved song leader. Dapat tayo sa ating Bible study. Ang ating Bible study ay Bukong Matthew pa rin. Matthew 8, versikulo 28 hanggang 34. Kung may mga aklat kayo dyan, kindly open. We will study together with our Bible, the words of God. The title is Jesus Restores to Demon-Possessed Men. Pinagaling ni Jesus ang dalawang lalaking sinasaliban ng masasamang espiritu. So, Jesus is being told by the scripture as a great healer. Amen? So, how many times, from this book, Matthew, that the scripture describes Jesus as a healer. That is why in front of us we have
the slogan, which is Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Because of the description that the scripture gives us. Jesus is a healer. Jesus is a healer. And, of course, we should not forget that the angel, when he's shown to Mama Mary, of course, the angel told her that you name him Jesus. Because, according to the angel, Jesus is the Savior of the world. Take note of that. That is why we have Jesus saves, Jesus helps. Okay? What the reason? What is the reason behind for that? Is that Jesus is described by the scripture as a healer. And the angel told Mama Mary that Jesus is the Savior of the world. Take note of that. So that is why in this topic that we have, this would give a description, further description about Jesus, who healed the demon possessed. Two persons. In verse 28, nang dumating siya sa kabila ng lawa, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa mga kuwebang libingan. Take note, Di lang ni siya basta-basta nga tirahan, kanang pilihanan nila, libingan, kuwebang libingan. Libingan ng mga patay. Ang mga lalaki ito ay sinasaliban ng masasamang espiritu. So they were possessed by the demons. Demon possessed po sila. So, alam naman natin, we already encountered this kind of individual and persons, di ba? Siguro nung nasa sasamba pa tayo doon sa Talisay, mayroong isang occasion doon na pinagtutulungan nila yung lalaki, medyo bata pa, hindi nila mapatigil, hindi nila mapatigil at talagang pinipilsan nila. Kasi mayroong medyo kakaiba na espiritu. So alam natin yun. So mga ganyan, di ba? So pinipilsan nila kasi hindi nila kaya. Sinasaktan na nila dahil hindi nila kaya. Pinagtutulungan nila yung isang hindi naman gaanong malaking bata, batang lalaki. So ganon, pagka i-describe yung mga demon possessed, although yung batang yun ay hindi naman talaga demon yung nandun sa kanya, nagagalit lang siya dahil siguro hindi niya nagustuhan yung mga tao doon. So nakikita ko sa
sa batang yun na hindi naman siya masama. Hindi din masama yung espiritu na nandyan sa kanya. Pagkos nakakilala ko sa akin. Kaya nung dumaan ako, nag-CR ako, nakita ko yung ano na, nung binansin ko ay nagano sa akin, no? Timbayan mo, niya niluwal sa aqua, niya katawa, maayos siya interviews ko, no? So that's why I conclude that that person is not an evil person. So, nalaman naman kung paano siya magkitungo. Pero hindi lang maganda yung kanilang trato kasi pinagtutulungan siya at parang hindi maganda talaga, nakikita ko yun. So, ganyan, no? May mga pagkakataon na tayo mismo, hindi natin na parang hindi tayo makapaniwala na merong ganyan. Pero sa panahon ni Jesus, no, maraming ganyan. Lalo-lalo na sa pangyayari ito na siguro yung iba hindi makakadaan dito dahil natatakot. No? So, pero si Jesus, dahil sumusunod sa kanya yung mga masasamang espiritu, ay hindi siya natakot na lumaan doon. Dinidescribe dito na sabi dito, napaka-babangis nila. Kaya walang nakakalaan doon. Sabihin, talagang mahirap daanan yun. Hindi talaga dumadaan yung mga tao doon. Sinasabi nilang hindi dumadaan dahil natatakot sila. No? Kasi mababangis eh. No? Pero hindi naman ordinaryong tao si Jesus. Kaya hindi siya natatakot dumaan. Verse 29, sumigaw sila kay Jesus. Ano ang pakialam mo sa amin? Ikaw na anak ng Diyos. Mayroon naman. Tayo ngayon, maraming mga tao ngayon na hindi kumikilala na ang mahal kay Jesus ay Diyos or Son of God. No? Kasi kapag sinabi mo Son of God, God din yan eh. Kasi hindi naman pwede na ang iba naman ang kamatis ay mamumunga ng santo, di ba? Kamatis din ang bunga niya. No? So, the demon possessed two of them, no? Calling Jesus as the Son of God. So sa ating ngayong panahon, tinatawag lang ang mahal ni Jesus na tao. Pero yung mga demonyo na hukmananan sila. No? Kanang bang, kumbaga, kung wala pa sila i-condemn, pero talagang i-condemn na sila kasi mga demonyo na nga eh. No? Mga demonyo na sila. Subalit yung mga tao na nangangailangan pa ng mahal na Jesus, kasi dadaan pa sila sa kahatulan. Sa ngayon pa lang, tinatatuan na nila, hindi na nila kinikilala ang mahal na Jesus na Son of God. No? Hindi nila kinikilala ang Diyos. No?
kahit pa nababasa nila na hindi naman kapanipaniwala sa isang tao, nasasabihin lang na mahal ni Jesus ay isang ordinary tao. Tao lang. Hindi naman kapanipaniwala. Kapag basahin mo yung Biblia, hindi ka panipaniwala. At maraming mababasa mo dito na dinidescribe ang Panginoong Jesus as Son of God. Even God the Father Himself called Jesus as my begotten Son. Di ba? So, dalawang beses yan. Sinabi ng Ama na ang Jesus ay kanyang anak. Kaya, mababasa mo dito, ang mahal ni Jesus nagpapagaling, nagpapalabas ng masamang espiritu, di ba? Bumubuhay ang patay, pinabalakad yung lumpo, no? Yung dingi, nakakarinig, yung bulag, nakakita. Hindi naman magagawa ng tao yan eh. Bakit pinipilit ng mga tao ngayon sa napapaniwalain nila yung mga tao at sa yung sarili nila na mahal ni Jesus ay tao lang? Kung tao lang siya, magagawa mo rin yan. Kasi tao, di ba tinatawag tayong tao, di magagawa natin dapat yung ginagawa ng mahal ni Jesus. Di ba? So, sa mga tuwid, ang mga tao ngayon ay nag-ibon. Nag-ibon sila. Sa mga tuwid, ang mga tao ngayon ay nagiging Diyos na rin. Kaya hindi sila kumikilala ng mahal na kay Jesus. So, yan po ang mga minamahal. Pero ang mga demon possessed ay nakakilala. Kaya sabi nito, ano ang pakialam mo sa amin? Ikaw na anak ng Diyos. Pumunta ka ba rito para pahirapan kami nang wala pa sa takdang panahon? Kita niyo? Destined to be condemned. Diba? Talagang sila alam nila na talagang iko-condemn sila, ipaparusahan sila, pero sabi nila wala pa sa panahon. Tulad natin, alam naman natin na kapag halimbawa tayo ay naging masama, paparusahan din tayo, pero wala pa sa panahon. So nag-i-enjoy pa yung mga masasama, ay gumawa ng masama, kasi wala pa sa panahon na sila ay parusahan. Ito yung sinasabi dito sa demon possess. Kasi tao yan eh. Masama sila eh. Pumapatay sila eh. Dahil yung nandyan na espiritu na nandyan sa kanila ay masama. Kaya sabi ko, wala pa naman sa panahon na kami ay parusahan. Alam niya na parusahan sila kasi masama sila. Kasi yung nag-drive nila ay yung kumbaga yung nagkukontrol nila ay yung masamang espiritu. So tayo ay paparusahan. Pero wala pa nga sa panahon. Ayon sa sinasabi ng masamang espiritu ito na nasa katawan ng tao. Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nangingain. So, ibig sabihin, yung mga baboy dati siguro parang kambing ba na hini-heard, di ba? Kumbaga may kulil. No? At minsan pinapalabas para bang ka ng mga itik. Pinapalabas lungga, tapos merong mga tao na nagpupunod sa kanila, tapos pinapapasok na naman. Kaya dito, siguro pinalabas sa tulungan itong mga baboy na ito, tapos para maging kain. Kumbaga, may mga, ang nature kasi ng mga baboy, kung alam nyo, yung mga native na mga baboy, mag-ungad-ungad na sila.
Magkabot-kabot na sila kay mangita ng wati. No? Mangita na sa mga pagkawan, no? Kaya ng mga halaman, nasa sila ng mga gusto ng mga halaman ng ilang kanon. Yan ang baboy. Then, pero kasagaran yun na, umungag yun na, o mga wati. Kaya nila mga wati. No? Sa yuta, kung ihumikot na niyo diha, pabayaan na niyo na magmukuan sa yuta. No? Pero lahi naman mga baboy karon kay mga hybrid naman na, di na pareho sa katong native ganyan to. No? So dili na sila inana ka kuha kay lahi naman na ng nagduling. Naana na permit ang pagkaon nila ng mga baboy kanang patining na napaka gamay na lang ang area nga malakaw-lakawan para dali mo na po. No? Muna nga ang baboy, nilibig na siya ipakaon kay napaka-delikado na. No? Kanang kaming baboy, napaka-delikado. Napaka-delikado. At saka spiritually, talagang gusto ng Diyos na maging malinis din tayo. Kasi hindi natin alam kung ano talaga ang iludulot ng baboy sa ating spiritual aspect sa ating buhay. Pero yan ay talagang hindi pinapahintulutan ng Diyos na kakain tayo ng kaming baboy. So, verse 31, nakiusap ang masasamang espiritu sa kanya. Kung palalayasin mo kami, payagan mo na lang kami pumasok sa mga baboy na iyon. So, ito nakakatakot ito eh. Ano kayang mayroon dyan sa baboy? Kasi kapangyarihan to eh. Di ba kapangyarihan ito eh? Makapasok ba yan ng masamang espiritu? Ano kayang klaseng nilalang yan na nandyan sa baboy ngayon? No? Na kinakain ng mga tao. Di ba? So, ibig sabihin yung baboy siguro nagpupos ng masamang epekto sa spiritual. Kasi masasama itong mga espiritu na ito na pumasok sa baboy. Sinabi ni Jesus, sige, umalis kayo, kaya lumabas ang mga masasamang espiritu sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Nagtakmuhan ang mga buong kawan ng baboy, pababa ng burol. Nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. So ano ba natin dito? Nagtakmuhan ang buong kawan ng baboy, pababa ng burol. Nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. So, ang interpretasyon nito ng marami na yung mga baboy na inanuhan ng masamang espiritu dito ay nalunod lahat. Kaya hindi na nila pinapansin ito na ang baboy marami kasi hindi na nalunod daw lahat eh. Nalunod daw lahat ang baboy. Kaya kung mayroon bang nakapasok na masamang espiritu, namatay naman yung mga baboy. Kaya safe daw kainin yung baboy. Yan yung theory nila. Pero tandaan natin na hindi lang ito ang ating masihan. Mayroon din doon sa part ng sangalan ng Ama. Genesis to Book of Malakay. Meron din doon na talagang word for word na hindi pinapakain ang magkaming baboy. Hindi lang yung ito ang basihan natin. Sabi nila, hindi daw nakapasok yung masamang espiritu sa mga baboy ngayon dahil nalunod daw lahat ito. Pero, take note may kama dito eh. Sabi dito, nagtakbuhan ang buong kawan ng baboy, pababa ng burol. So, pababa ng burol, tapos kama.
nagtuloy-tuloy sa lawa at nalulod. Hindi naman sinabi na nagtuloy-tuloy lahat eh. At nalulod. Hindi naman yung sinabi dito. Kasi ang description at first is sinabi dito na buong kawan ng baboy pababa ng burol. Tapos may kama. Tapos nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Hindi naman sinabi na lahat sila nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. O what if yung hindi tumuloy doon? Hindi nalunod. Hindi naman sinabi sa pangalawang statement. Yan po. So, buong kawan pababa ng burol. Yung buong tanan sila. Tanan. Pero kama, nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Hindi mo sinabing buong kawan nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Pwede mo sabihin na hindi lahat. Sa kawan na yun, nalunod. Yan. Diba? Sa English. Subukan natin sa English para at least meron tayong counting description din sa English kung paano sinabi. He said to them, "Go." So they came out and went into the pigs, and the whole herd rushed down the steep bank into the lake and dying in the water. Oh. Mayroon din dito rush down the steep, or di ba? Ganto buro, di ba? Mamani hindi ko tanggalin. Sa Bisaya, sa Tagalog. Then bump into the lake and die. O di binibiningon nga kananay sakto lang pagkakuan sa Pilipino sa Tagalog. Ibutangan ng kama, kanya nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. So, tayo posibilidad nga dinit tanan nalunod. Pero ang interpretation ini nga tanan nalunod. So, anyway, dili po niya mauray atong gibasihan. Naapo dito sa law of God about the food, no? Diba? Those can be eaten, no? At yung hindi, diba? So, para say, mas maganda na sundin natin yung babala ng Diyos, yung kautusan ng Diyos na huwag kumain ng baboy. So, siguro sa atin dito, baka hindi nakakaiwas, nasa sa inyo na yan. Verse 3, tumakbo ang mga tagapag-alaga ng mga baboy papunta sa bayan at ipinamalita ang nangyari sa mga baboy at sa dalawang lalaking sinaniban ng masamang espiritu. Kaya lumabas ang lahat ng tao sa bayan at pinuntahan si Jesus at nag-iusap sila na umalis siya sa lugar nila. So, itong mga taong ito ay siyempre hindi pa civilized, no? Uncivilized pa itong mga taong ito. Hindi pa ito tulad sa atin ngayon na malawak na ang pangunawa. Marami na ang mga professional. Kaya, kita ninyo, instead na magpasalamat, kasi makakanaan na sila, wala nang panganib, no? At
lumabas na yung masasamang espiritu, naligtas yung dalawang tao, di ba? Instead na magpasalamat, anong ginawa nila? Pinaalis ang mahal ng Jesus. Pinaalis. So, dito din, napansin niyo, na sa lugar na ito, ay hindi nila sinusunod ang batas ng Diyos. Kasi nag-alaga sila ng mga hayop, ng mga baboy. Diba? Nag-alaga sila ng mga baboy. Sino ba ang mga konsumidor? Itong mga taong ito. Mga matatakaw sa baboy ito. So, ibig sabihin, itong mga taong ito ay hindi kumikilala sa dakilang Diyos. Nasasama din itong mga ito. Ganyan lang kasimple yan. Ganyan lang kasimple. Kaya nga sabi ko nga, sa panahon natin, hindi na kailangan i-recruit ang tao dahil matatalino ng mga tao eh. Malalaman mo lang na gumagamit ka ng hangin, yung four elements. Gumagamit ka ng hangin ngayon, gumagamit ka ng apoy, tubig, earth para mabuhay. Di ba? Where did the food in your table came from? Di ba? Or come from? Di saan nagikan? From the earth or the soil. Who gives that soil? Who made that soil? It is God. How about the water that according to science, your body is composed of 75 to 95 water. You will not live without water. Who do you think you are? Diba? You are just nobody. You are just nobody. Without God, you are nothing. So what will you do? You should worship God. Even though no one convince you to worship Him. You must be convinced by the gift that you receive every day in your lives. Palitan natin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as you magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as you magnify your name. You are good. You do miracles
kasing-kasing, kami magamit sa pagkinabihi ko yun sa mga puto. Mabadasig, mabalikan, mabadugan sa mga puto pagsalit niya kanina. Kasama Diyos sa alaya. Kailangan ko Diyos mabarkanaw sa panibahan ka na o ginawang Diyos na alaya. Wala mo kami, tipong ang tulog pa Diyos sa mga pagkain, pagsimba, pag-imahin ka naman. Sabi ng Diyos sa mga pagbiyahe ng Diyos, padawang sa ligaw o pagkain. Diyos na mga ihatag mayang panahon, o hapsay ang dagat, tawag mayang pagbiyahe ka. Kaya ko sa mga taong nagkamasipag ng batan, o basta ko Diyos ang pagbiyahe nila ni Beloved Mami, o Beloved Angel, sa Monday po ko hanggang inato Diyos ka mag-aabay kanila mag-aampi mo sa o kaysa sa mga taong nagkamasipag ng batan. O sa Diyos na mag-guide kanila, tayo sa mga taong nagkamasipag ng batan ng Diyos. O sa Diyos ito ang Diyos mag-hatag o mayang panahon. Kung sa pag-uwi, ikaw sa Diyos aming putisyon ka na mo o tagay kami mayang panahon sa pag-uwi na dahil kami siya disgasa at talagang pag ito ang gada iapong isa ng Islamata na madawat sa kalangang pangalan ng Diyos. All the highest was honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon Diyos. So, dalawa tayo sa pagbibigay ng mga verse. Ang tanong tawagan sa Beloved Angel ang pagbibigay ng mga verse. Chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Matthew 7 verse 14. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Proverbs 18 verse 10. God is like a strong tower where the righteous can go and be safe. Psalm chapter 27, verse 1. The Lord is my light and my salvation. I fear no one. The Lord is my strength, and He protects me from all dangers. Amen. Praise the Lord. Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Jesus' name, Acts chapter 4 verse 12. Praise the Lord. Palapagan ito ng Diyos. Salamat sa ng Diyos. Atong sayang pagbubat ka natin, upang natin magkaloogan sa kapanibago. Salamat sa kayo sa kapitihan, salamat sa iyong mong kaloy, salamat sa pag-aming proteksyon, salamat sa kusong kabasong kagkaroon sa mga lawas na inihatag kami ka nato. O hinawat nga kinitanan na igahatag sa pagbutos ng ilabuhi sa atong bigay ng Diyos. O hinawat na itong bigay ng Diyos kung wala ka nato sa tugtubi, ugmas, pagpanibahon,
Hinawag nga pabatas sa komentado nga layo sa discuss at kalimutan ng kaisipitan o tingantang ninyo nga maka dahil mga sindang mga mga sa ating kaniya sa session ng komentado. O hinawag nga padayan siya ng mga ayos sa kapitan sa mga problema. Mula siya sa kasundihan o tapos na mga tubag sa mga pagkampo. O kailangan tapos mo kami na sa itong mga pagkawas o taas pang lubas na kinabi o padasigon ng mga pagpaglagan ng tukaniya o kailangan niya atong Diyos kanunay mag-umus ang bumo o kalupete. Kaya batay na himo wala siya. O atong mga loved ones na balansa sa tuloy ng Diyos o sa itong pagbiyahe pagbiyahe ka doon ng poli sa kadalanan sa pag-travel by land, by sea sa barko yung tapos na sa tuloy ng Diyos o ipamayag ka din na layo sa disgrasya at o kabulan natin sa aminin ko sa tuloy ng Diyos o kung yung pako may mag-upo ka na ito o kanunay ang buma mag-uban ka na ito may lekta sa disgrasya at tuloy ng Diyos o para sa presenter itong ngayon si Milagre namin may mga deals ng presenter. I praise God. Let us praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to Jesus. Nagiting Diyos sa Father Abraham, so Jacob, Diyos sa tanang mga apostoles sa mga propeta. Salamat galing kakabihiwan, Lord. Brason, kinabuhi, salamat sa Lord sa inyong mga pulong. Ako na patalang hugan, hanggang kinigot, isok sa nagsikasig, na hugabay sa kinibugan. Kung pinagis silang gaman ng Lord, sa huwag sa kaaway, gusto ko sa ating Jesus. Ubusi po ang hilang at rangkaso, hypertension, cystitis, preparation, kidney stones, kasal-kasal, here, kung mag-practice ka religion, sa kung bawal panahon, pneumonia, leukemia, tuberculosis, diabetes, wasal moranas, cancer, leukemia, kasal-kasal, here, in Jesus' name. Mind stress, physical stress, o pinasakit bulatin, sa ulo, ito sa napalapang, kasal-kasal, in Jesus' name. Discretions kadalanan, kadautan, kasakitan, kapawakan, dimalas sa negosyo, trabaho, eskwela, dimalas sa kanambutan, discretion sa kadagatan, sa kanina, kasal, in Jesus' name. Sakit, katuol, pasinagdalayan, magkagubo, pagbikin, matawag, natin, kasal, in Jesus' name. Yung sulong kalaman kalautan pagbuto sa bulkan, coronavirus, antivirus, o tanong mga bacteria, parasites, kasal, in Jesus' name. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Jesus is the fountain of life. Our dear Lord Jesus is our shepherd, there's nothing we shall want. All thy praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Praise the Lord.